Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga mag-aaral ng ikasyam na baitang at ngayong araw, ating muling ipagpapatuloy ang talakayan para sa ating Aralin 3 para sa ikalawang markahan ng Filipino 9. Kung noong nakaraan ay tinalakay natin ang sanaysay ni Gia Lee na isang ABC na kinapulutan natin ng mga aral patungkol sa iba't ibang kultura at tradisyon sa China o ng mga Chino, ngayong araw naman ay mas palalawigin natin ang ating kaalaman pagdating naman sa sanaysay. At yan po ang ating aalamin para sa araw na ito. Para sa layunin ng ating aralin, narito po ang mga sumusunod na kaalaman na ating matututunan para sa araw na ito. Una, ay ating aalamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng isang sanaysay. Pangalawa, ano-ano nga ba ang dalawang uri ng sanaysay na ito? At ang pangatlo, paano ba natin magagamit ang isang sanaysay lalong-lalo na para sa ating mga mag-aaral o yung mga gawain natin sa mga paaralan. So bago po yan, simulan na po natin ang ating pagtalakay sa kung ano nga ba ang isang sanaysay. Narito po ang kahulugan ng sanaysay. Sinasabi na ang sanaysay o essay sa Ingles ay isang komposisyong tuluyan sa isang partikular na paksa na nagpapahayag ng mga saloobin at opinyon ng may akda sa isang naibigay na paksa o tema. Sa madaling salita po, ang sanaysay na ito ay pumapaksa sa mga kaisipan at mga bagay-bagay na sadyang kapupulutan ng aral at impormasyon maging ng aliw sa mga mambabasa po natin. So, sa madaling salita po, ang pinakalayunin ng isang sanaysay ay una, makapagbigay impormasyon. At ang pangalawa naman ay makapagbigay ng aliw sa mga mambabasa po natin. So, dito po sa susunod na slide po natin, ipapakita ko sa inyo yung mga iba pang mga uri ng panitikan o yung mga halimbawa ng mga sanaysay na ito para ma-visualize o makita natin kung ano nga ba yung mga halimbawa ng mga sanaysay na ito. Ayan po ang mga sumusunod na halimbawa po natin. Para sa mga sulating pangpahayagan, ang mga artikulo, lathalain, at tudling o yung tinatawag nating editorial sa Ingles, yan po yung mga halimbawa ng sanaysay. So, sir, bakit nga po ba sila matatawag or masabi na halimbawa ng isang sanaysay? Dahil po ang mga yan ay mga sulatin na nakapagbibigay ng aliw o di naman kaya ay parang nakapag-i-entertain sila sa mga taong nagbabasa. At bukod doon, nakapagbibigay din sila ng mga impormasyon patungkol sa mga isyung nangyayari sa ating lipunan o yung mga bagay-bagay na nangyayari sa realidad. So, makikita po natin dyan, lalong-lalo na sa mga editorial po natin, yung opinion o damdamin ng author natin sa isang partikular na paksa o sa isang tema. So, kaya po siya matatawag na halimbawa ng isang sanaysay. Sumunod, bukod naman sa mga yan, mayroon din tayong mga uri ng sanaysay na ang pinakalayunin lang ay makapagbigay ng impormasyon. At ano naman po ang mga halimbawa nito? Narito po ang mga sumusunod. Para sa mga akdang pandalub-aral na tinatawag o ito yung parang mas pang-academic, okay? So narito po ang mga halimbawa natin. Nandyan po ang thesis, dissertation, at diskurso. Yang mga yan po ay mga uri ng sanaysay na kung saan ang pinakalayunin nila ay makapagbigay po ng mga impormasyon para sa mga mambabasa. So, alam ko yung iba sa inyo familiar na pagdating sa thesis, di po ba? O yung tinatawag nating research. So, yan ay isang uri din ng isang sanaysay na kung saan mayroon tayong isang partikular na issue or partikular na problema na kung saan gagawan natin ng pag-aaral. So sa pamamagitan ng thesis, dun sa pag-aaral natin, makapagbibigay tayo ng kaalaman o di naman kaya ay nakapagbibigay tayo ng tinatawag na solusyon dun sa mga taong nangangailangan ng pag-aaral natin na ito. So ganun po kahalaga ang isang sanaysay. Bukod po sa nakapagbibigay sila ng aliw, mayroong mga uri din nito na kung saan nakapagbibigay sila ng purong kaalaman o sadyang makakatulong sa mga mambabasa po natin. Kaya naman, dumako na po tayo dito sa ating susunod na talakayan o pag-uusapan.
Ito po ay yung tinatawag na dalawang uri ng sanaysay. So sinasabi po na ang sanaysay ay hindi lang iisa. Mayroon po tayong dalawang uri ng sanaysay na ito. At ano nga po ba ang dalawang uri ng sanaysay? Narito po ang mga sumusunod. Okay? So nandyan po para sa unang uri ng sanaysay natin, yung tinatawag nilang formal o maanyong sanaysay. Ulitin ko, ang unang layunin o unang uri po ng sanaysay natin ay yung tinatawag na formal o maanyong sanaysay. Pangalawa naman na uri ng sanaysay, nandyan po ang pamilyar o personal na sanaysay. Ulitin ko, para po sa pangalawa, nandyan ang pamilyar o personal na sanaysay. Ngayon, ano nga po ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Yan ang ating mas aalamin. Narito po sa ating slide ang pagpapakita ng pagkakaiba ng isang formal o maanyong sanaysay sa isang pamilyar o personal na sanaysay. So dito po sa ating tinatawag na table, makikita natin dyan ang pagkakaiba sa paksa o tema, maging sa gamit ng salita. So tignan po natin. Para po sa formal o maanyong sanaysay, ang pinakapaksa nito ay naghahatid o nagbibigay ng mahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham at lohikal na pagsasaayos ng impormasyon. Sa madaling salita po, ang pinakapaksa ng mga formal o maanyong sanaysay ay yung tinatawag na pagbibigay ng mahalagang kaisipan at pagbibigay ng mga impormasyon. Pagkatapos naman po doon, makikita naman natin dito yung pagkakaiba niya sa isang pamilyar na sanaysay. Sorry. So, sa paksa o tema ng isang formal o maanyong sanaysay, ulitin ko ha, naghahatid o nagbibigay ng mahalagang kaisipan o kaalaman. Okay? Pag sinabi naman po nating pamilyar naman, ang pinakapaksa nito ay mapang-aliw, nagbibigay lugod sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga paksaing karaniwan, pang-araw-araw, at personal. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa. Kung dun sa nauna na formal na sanaysay, ang pinakalayunin niya o ang pinakapaksa niya ay makapagbigay ng mahalagang kaisipan, para naman po sa pamilyar or personal na sanaysay, ang pinakapaksa o tema nito ay mapang-aliw at kung saan yung mga paksa ay karaniwang nararanasan ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yan po ang pagkakaiba sa tema at paksa ng isang formal at isang pamilyar na sanaysay. Ngayon, dako naman tayo sa gamit ng salita sa isang formal at sa isang pamilyar na sanaysay. Kung sa formal, ang mga salitang ginagamit ay maingat na pinipili at ang maingat na pampili o pinipili ang mga pananalita, pang-eskolar o formal ang mga salita kaya mabigat basahin. Ulitin ko, ang gamit na salita sa isang formal o maanyong sanaysay ay maingat na pinipili. Sumunod ay pang-eskolar o formal. At sinasabi din na mabigat daw basahin ang mga salita rito dahil nga pang-eskolar o napaka-formal po ng anyo ng gamit ng salita sa isang formal na sanaysay. Sumunod naman, ano naman po sir ang pagkakaiba sa gamit ng salita sa isang formal sa isang pamilyar na sanaysay? Okay? So, pag sinabi po nating pamilyar na sanaysay, sa gamit ng salita nito, ang pananalita ay parang nakikipag-usap lamang sa isang kaibigan o di naman kaya parang normal lang na nakikipag-usap. So, yun po ang pinagkaiba ng dalawa. Sa gamit ng salita, sa formal na sanaysay, napakaingat po ng mga pananalitang ginagamit. Pang-scholar, kaya kung minsan parang mabigat silang basahin. Sumunod naman, para naman sa pamilyar or personal na sanaysay, ang pananalita ay parang nakikipag-usap lamang. O di po kaya sinasabing parang nakikipag-usap lang sa kaibigan. Ibig sabihin, mas informal or informal ang pakikipag-usap o yung gamit ng salita sa isang pamilyar o personal na sanaysay.
Narito po ang ating halimbawa para mas maunawaan natin. So, para sa paksa o tema sa isang formal na sanaysay at sa isang pamilyar na sanaysay, gagamit tayo ng isang paksa. At ano yung paksa na yun? Ito yung tinatawag na teenage pregnancy o maagang pagbubuntis ng mga kabataan. So, yun yung pinakapaksa natin or tema natin. Ngayon, kung gagamitin ang paksa na yun sa isang formal na sanaysay, ayan ang magiging tema niya. Mga dahilan at epekto ng malaking bilang ng maagang pagbubuntis o teenage pregnancy sa bansang Pilipinas. Kung mapapansin natin, napaka-formal ng pagkakagawa ng paksa o tema. Ito naman yung kaibahan niya sa isang pamilyar or personal na sanaysay pag ginamit ang paksa na yan. Magiging ang aking karanasan sa paaralan. Kung mapapansin ninyo, mas informal yung pagkakahayag. Hindi siya masyadong detalyado. Kaya naman, doon makikita yung pagkakaiba ng dalawa. Na kung saan yung una, maingat na pinipili yung mga pagsasalita at talagang pang-scholar yung mga paraan ng pagsasalita. While pag sinabi naman natin pamilyar, para bang informal o di naman kaya para mas makarelate yung mga tao o yung masa. Sumunod, para sa gamit ng salita, kung gagamitin natin yan, yung ating topic na yan sa isang pangusap o sa isang pagpapahayag, ganito po ang magiging gamit ng kanilang salita. Okay? Para sa formal na sanaysay, ayon sa pag-aaral, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga kababaihang kabataan ang nahaharap sa maagang pabubuntis sa Pilipinas. So magiging ganyan po ang itsura o yung magiging teksto niya. Kung mapapansin ninyo, napaka-formal ng pagkakapili ng mga salita. While kapag dinala natin sa isang pamilyar o personal na sanaysayan, magiging ganito po ang kalalabasan niya. Ayan po. So, sa mga pagkakataon na iyon, isa sa aming mga kaibigan ang naging mapusok. Kaya naman huli na lahat, kami nalaman na siya ay nagdadalang tao na. So, kung makikita natin yung pagkakaiba ng dalawa, dun sa formal na sanaysay, kumbaga, mas napili yung mga salita. Mayroon pang inilagay dyan na ayon sa pag-aaral, di po ba? So, ibig sabihin, mayroong basehan, mayroong factual information o makatotohanang pag-aaral patungkol po doon sa paghahayag niya. While kapag dilan naman natin or dumako tayo doon sa pamilyar o personal na sanaysay, makikita natin na dyan para bang napaka-informal lang, napaka-casual lang, napaka-friendly lang na nagpapahayag or nagsasabi o nagsasalaysay nung author or nagsusulat po natin. Okay? Yan po ay para sa tema at sa gamit ng salita sa isang formal at pamilyar na sanaysay. Ngayon, dako naman po tayo sa susunod. Para naman po sa pananaw ng pagsulat at nilalaman. Ito po ang kaibahan ng formal sa pamilyar. Okay? So para sa pananaw ng pagsulat sa isang formal o maanyong sanaysay, mapitnagan at gumagamit ng ikatlong panauhan sa pananaw sa paglalahad. So ibig sabihin po, dito sa pananaw ng pagsulat sa isang formal o maanyong sanaysay, gumagamit po tayo ng ikatlong panauhan po natin. So ibig sabihin, third person point of view, na kung saan hindi sila gumagamit ng mga salita kagaya na lamang ng ako, sa aking palagay, sa aking pananaw, at sa aking opinyon. Ibig sabihin, nagpapahayag po yung author dito na hindi nakabase sa kanyang sariling pananaw. Kaya naman ginagamit dyan ay yung ikatlong panauhan. Sumunod naman, ano naman ang kaibahan, sir, ng isang pamilyar na sanaysay sa formal na sanaysay pagdating po sa pananaw ng pagsulat? Sinasabi dito sa pamilyar na sanaysay, ang pananaw ng pagsulat ay ang may akda ang tagapagsalita at ang mamabasa ang tagapakinig. Kaya magaan at madaling maintindihan. So, kung doon sa formal na sanaysay, gumagamit tayo ng third person's point of view, dito naman sa pamilyar na sanaysay, sa pananaw ng pagsulat ang mayakda mismo ang nagsasalita. Ibig sabihin, first person point of view na po. Unang panauhan na. Gumagamit na siya ng mga pahayag kagaya ng
ako, sa aking palagay, sa aking pananaw, sa aking opinyon. Dahil nga, kumbaga, ang nagsasalita talaga sa sanaysay ay yung mismong author po natin. Kagaya na lamang doon sa sanaysay na ginawa ni Gia Lee, na kung saan yung kanyang karanasan ang kanyang isinulat o inihayag sa sanaysay niya. Kaya naman, siya yung nagkikwento. At sa ganung paraan, parang mas madali yung maintindihan at magigets ng mga mamabasa dahil para bang kausap lang nila yung taong nagsasalita ng sanaysay na yun. Okay? Then, sumunod naman, para naman po sa nalalaman ng isang formal at pamilyar na sanaysay, narito po ang kaibahan nila. Para sa formal na sanaysay, ang kanyang nilalaman ay maanyo kung turingan sapagkat ito'y talagang pinag-aralan. Nakabatay sa pananaliksik at makatotohanan ang datos. While kapag sinabi naman pong pamilyar, ang nilalaman niya ay idinidiin ang mga karanasan at mga isyong kababakasan ng personalidad ng may akda at maaaring kasangkutan din ng mga mambabasa. So ano nga po ba yung kaibahan ng nilalaman pagdating sa formal at pamilyar na sanaysay? Para po sa formal, ang nilalaman niya ay yung mga factual information lang. Ibig sabihin, ang nilalaman nito ay yung mga impormasyon na pinag-aralan, research-based, o di naman kaya ay mayroon talagang katotohanan. While pagdating naman po sa isang pamilyar o personal na sanaysay, ang nilalaman niya ay yung karanasan ng isang author po natin na kung saan maaaring kabakasan o kasangkutan o makarelate yung mga mambabasa natin. Yun po yung pinagkaiba sa nilalaman ng isang formal at personal na sanaysay. O doon sa una, sa formal, makikita natin na research-based, ayon sa mga pananaliksik, makatotohanan. Pag sinabi naman pong pamilyar, ang nilalaman niya ay yung mga karanasan ng mga author po natin. Okay? Yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Sumunod naman po tayo para sa dalawa pang huling aspeto nito. Ayan po, ang tono at ang pagiging objektibo at subjektibo. So, para sa isang formal na sanaysay, ang tono na ginagamit ay ganito po. Ang tono na ginagamit sa isang formal na sanaysay ay seryoso, pang-intelektual, at walang halong biro. Pagdating naman po sa isang pamilyar na sanaysay, ang tono na ginagamit ay palakaibigan dahil ang panauhang ginagamit ay unang panauhan. So, yan po yung kaibahan pagdating sa tonong ginagamit sa isang formal at pamilyar na sanaysay. Sa formal, ang ginagamit na tono ay pag-intelektual, seryoso, dahil hindi po siya hinahaluan ng biro. So imaginein natin, kung sakaling tayo ay nagbabasa ng isang research or thesis, mayroong pag-aaral na ganito, ganyan, pinapakita yung resulta na ganito, na ganyan, tapos sa huli makikita mo mayroong joke o kaya charot. 'Di ba? So, mawawalan na ng katotohanan o di naman kaya mawawalan ng tawag dito, nung sandigan yung ginagawa natin sa sanaysay kapag ganoon. Kaya naman, hindi siya inahaluan ng humor o biro kasi kailangan seryoso dahil ang layunin lang niya ay makapagbigay ng impormasyon. Pagdating naman po sa isang pamilyar, ang tono nito ay panakaibigan dahil nga ang pinakalayunin naman nito ay mahikayat o di naman kaya ay maganyak yung mga mambabasa natin. Na kung saan pag binabasa natin siya, yung isang formal or yung pamilyar na sanaysay, para ba nagaganahan tayo dahil napakagaan lang niyang basahin para nakikipag-usap lang tayo sa isang tao o sa isang kaibigan. Yun po ang pinagkaiba ng tono ng dalawa. Pagdating naman po sa panghuli, yung tinatawag na objektibo o subjektibo. Ano po ba yung pinagkaiba niyan, sir? So, para sa isang formal na sanaysay, sinasabi na ito ay objektibo o di kumikiling sa damdamin ng may akda. Ibig sabihin ng objektibo, factual. Isa lang ang sagot, isa lang ang patutunguhan. Ibig sabihin po, tama lang ang ipinapakita ng isang formal na sanaysay at wala ng iba. Kahit pa na yung author o yung nagsusulat ay hindi sang-ayon sa impormasyon na yun,
kung yung impormasyon na yun ay napatunayan at may katotohanan, kailangan yung ihayag ng author po natin. Dahil sa isang formal na sanaysay, hindi po binibigyang importansya ang opinyon o saloobin ng author. Kasi nga, ang pinakalayunin lang niya ay ihayag yung katotohanan. While kapag sa pamilyar na sanaysay o personal na sanaysay naman, subjektibo naman po ito. Ibig sabihin, subjective. Sapagkat pumapanig sa damdamin at paniniwala ng mayakda ang pananaw. Yan po ang pinagkaiba ng dalawa. Kung dun sa formal na sanaysay, objektibo, objective, hindi kumikiling sa damdamin ng author, pagdating naman po sa isang pamilyar na sanaysay o personal na sanaysay, ang pinaka-focus nito ay subjective o subjektibo. Dahil nga, pinapakita dyan yung karanasan, saloobin, damdamin ng author po natin. Yun ang pinagkaiba ng dalawa. So kung gagawa ka ng isang formal na sanaysay, kailangan mo lang ihayag yung factual information o yung purong katotohanan. Hindi tayo bumabasa sa sarili nating saloobin. So, kung gusto mong gumawa ng sulatin o sanaysay na kung saan ihahayag mo yung damdamin mo, doon ka gumawa ng isang pamilyar na sanaysay. Kasi doon, pinapakita talaga ang damdamin, opinyon o saloobin ng author po natin. Yan po ang pinagkaiba ng dalawang uri ng sanaysay po natin. Sinasabi ng dalawang uri ng sanaysay na ito sa panlahat na pahayag ay pareho naglalayong magbigay ng kaalaman at magdulot ng aliw. Lagi nyo lang tatandaan, ang pinagkaiba nila ay pagdating sa formal na sanaysay, nagnanasa itong magpaliwanag, manghikayat, at magturo tungo sa pangkaunlarang kaisipan, moral, at hilagyo ng mga mambabasa. Ibig sabihin, more on information, more on kaalaman. Ang pinakalayunin niya ay maghatid ng pang-intelektual na kaalaman o aral. While ang kaibahan naman po ng isang formal sa pamilyar ay ganito. Ang pamilyar na sanaysay ay nagmimithing mangganyak, magpatawa, o kaya'y manudyo o magsilbing salamin sa lahat ng mga saloobin at kondisyong pangpsikolohikal ng mga mambabasa. So dito sa pamilyar na sanaysay, ipinapakita dito yung pag-entertain or pagganyak sa mga mambabasa po natin. At kung saan may papakita din dito yung mga sulatin na maaaring makarelate or makabasa yung mga mambabasa natin tungkol sa mga karanasan na pwede rin nilang kapulutan ng aral. Yan po ang para sa dalawang uri ng sanaysay po natin. Ngayon, kung tayo ay gagawa ng isang sanaysay, lalo na yung mga pamilyar na sanaysay, syempre ang ginagamit natin dyan ay yung sarili nating saloobin, sariling pananaw, o yung sariling opinion po natin. Pero, ibig sabihin ba no, sir, ihahayag na po namin lahat ng impormasyon namin, lahat ng saloobin po namin. So, tama naman na ganoon. Pero lagi nyo lang tandaan na mayroon tayong mga gamit or mga paggamit ng angkop ng mga pahayag sa pagbibigay ng sariling opinyon o pananaw. So, ito yung karagdagang aral natin lalo na kung tayo ay gagawa ng isang sanaysay na magbibigay tayo ng sariling opinyon o pananaw natin. So, magpatuloy po tayo. Narito, makikita natin sa mga larawan yung mga pictures na ito, yung tinatawag na kaibahan ng opinyon o saloobin ng bawat tao. Dahil nga, lagi ninyo tatandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon magkaparehas tayo ng iniisip, magkaparehas tayo ng saloobin o magkaparehas tayo ng opinyon sa isang bagay. Maaaring mayroong mga pagkakataon na makaka-encounter kayo ng mga tao na taliwas yung paniniwala nila sa paniniwala ninyo. Di po ba? Kaya naman ngayon, ating aalamin ang mga dapat tandaan at isaisip sa paglalahad ng opinyon o pananaw natin. So para sa una, ito po, mayroon tayong kasabihan na you can disagree without being disagreeable. So ibig sabihin,
pwede tayong sumalungat sa isang bagay na kung saan hindi tayo iisipan ng masama ng taong sinalungatan natin. Ilahad ang opinyon sa paraang maayos kahit pasalungat ang iyong pananaw o pananaw ng iba. So, ibig sabihin lang po nito na kung saan kapag tayo ay naka-encounter ng isang tao na kung saan salungat yung opinyon natin sa opinyon niya, kailangan ihayag natin yung opinyon na mayon sa isang maayos na pamamaraan. Kasi nga, mayroong mga pagkakataon na kung saan kapag nag-disagree tayo sa isang tao, baka mamaya sumakit ang loob niya sa atin dahil lang hindi tayo magkamukha ng opinion sa isang bagay. So, ihayag natin ng maayos nang sa gayon hindi mangyari ang mga ganang klase ng bagay. Sumunod, ito ang pangalawa. Makinig ng mabuti sa sinasabi ng kausap. Dito makikita natin yung kaibahan ng listening sa hearing. So ano nga po ba yung pagkakaiba ng dalawa, sir? So kapag meron tayong taong kausap, mas maigi po na pagganahin natin yung listening po natin. Huwag lang po yung hearing. Dahil ang kaibahan ng dalawang yan, kapag hearing, naririnig mo lang yan. Parang pumasok dito, lalabas doon. While kapag sinabi po natin listening, dito po inuunawa natin ang sinasabi ng ating kausap. At yun po ang kailangan natin sa isang komunikasyon, lalong-lalo na kapag nagpapahayagan tayo ng opinion. Pakinggan po natin ang ating kausap at unawain po natin ang kanilang sinasabi. Para naman sa pangatlo, kung sakaling hindi man kayo pareho ng pananaw, mabuting maipahayag mo rin ang iyong pananaw o paniniwala. So sa ganitong pamamaraan po, mas magkakaunawaan kayo kung ano nga ba yung mga pananaw nyo sa buhay at mas makikilala natin ng isa't isa kapag ganito yung ginagawa natin. Huwag lang tayong basta tatango, lalo na kung hindi natin kamukha o hindi natin kalupa. Hindi ganoon yung opinion natin, di po ba? So maigi na ipakita rin natin yung side natin para makilala rin natin o makilala tayo ng taong kausap natin. Sumunod, huwag pilitin ang kausap na sumang-ayon o pumanig sa iyong pananaw. So, huwag po nating pipilitin ang mga tao na hinahayagan natin ng opinion o pananaw natin na sumang-ayon sila sa atin. Dahil tandaan nyo, bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang paniniwala. At ang kailangan natin para mas magkaunawaan, lalo na sa mga pagkakataon na ganito, ipakita lang natin yung tinatawag na respeto o respect. So, maaari talagang maka-experience tayo ng ganyan. Kumbaga, hindi naman natin mapiplease ang lahat. Hindi naman natin mapapasang-ayon ang lahat. Pero kapag ganoon po, syempre, mayroong sariling desisyon ang mga taong kausap natin. Mayroon silang sariling paniniwala. Mayroon silang sariling pananaw sa buhay. Kaya, irespeto po natin ang bagay na iyon. Kung hindi man sila sumang-ayon, ipakita natin yung respect na tinatawag. Okay? Ayan po ang sumunod naman. Maging magalang at huwag magtaas ng boses kung sakaling kailangang sumalungat. Yan po ang isa sa mga pinaka-importante kapag tayo ay nagpapahayag o nakikipagkomunikasyon at naglalahad tayo ng opinion po natin. Kasi ito yung mali sa ibang mga tao. Kapag hindi na sila magkaunawaan, parang nagsisigawan na po sila. At tandaan ninyo, kapag ganoon po yung pinagano natin, mas lalo tayong hindi magkakaintindihan. Sabi nga sa isang kwento, bakit daw yung mga tao kahit na magkalapit lang kapag nag-aaway, nagsisigawan? Dahil daw po sa mga panahong ganoon, kapag nag-aaway yung isang tao, kahit magkalapit sila, kaya sila nagsisigawan, dahil magkalayo daw po yung kanilang puso. Ganun po kasi ang pinaka sinasabing explanation doon. Kaya naman lagi niyong tatandaan na huwag po tayo magtataas ng boses kung sakaling sumasalamat po tayo. Kasi kapag ganun yung nangyari, mas lalo tayong hindi magkakaintindihan. At yan po, ang susunod naman, isa rin sa mga pinaka-importante. Mabuti na ang ating mga pahayag na sasabihin ay may katotohanan o kaya'y sinusuportahan ng mga datos. Huwag tayong maglalahad ng opinion natin na walang katotohanan o di naman kaya parang natripan lang natin na sabihin. Kasi dapat lahat ng pananaw natin ay syempre mayroong batayan. At ito ba'y tama o ito ba ay mali? Ngayon, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kumbaga sandigan
o yung tinatawag na supporting evidences natin sa mga opinion natin, mas mapapatibay natin yung ating paniniwala o yung pananaw po natin. Sa ganung paraan, mas maintindihan tayo ng kausap natin o yung taong pinaglalaanan natin ng opinion natin na mayroon batayan o mayroon tayong, kumbaga, mayroon tayong tinatawag dito, mayroon tayong ebidensya na totoo yung mga sinasabi po natin. Okay? Then, sumunod, ito rin yung isa sa mga pinakamahalaga. Gumamit ng mga pahayag na simple para madaling maintindihan ng tagapakinig ang ating opinyon o pananaw. Iwasan po natin ang paggamit ng mga malalalim na mga terminolohiya o mga pahayag kapag tayo ay naghahayag ng opinyon. Kasi ito yung mali din kung minsan. Kapag naghahayag sila ng opinyon, meron silang mga binabanggit pa na maraming explanation, mga maraming terms, kakaibang terms, scientific terms, while sa katotohanan, kapag ganun yung ginawa natin, maaaring yung kausap natin ay hindi tayo maintindihan. Kaya naman simplehan lang po natin yung mga pahayag po natin pag naghahayag tayo ng opinion para mas madali tayong maunawaan ng kausap natin. Sa una, oo, maaaring isipin natin na napaka-smart namang pakinggan kapag gumagamit tayo ng mga scientific terms. Pero ang tanong, naunawaan ba yan ng kausap mo? Naunawaan ba yan ng taong sinasabihan mo? So isipin po natin yun palagi. Ihayag lang natin yung mga opinion natin o yung mga salita natin sa mga simpleng pahayag lang para mas madaling maunawaan. At ang pinakahuli, ang isa sa mga pinaka-importante ay yung ganito. Kapag tayo naghahayag ng opinyon o pananaw, laging gamitin ang mga angkop na salita at huwag kakalimutan ang paggalang o pagbibigay respeto sa ating taong kausap. Ito'y may papakita sa paggamit ng mga salitang po at opo. Yung mga dalawang salita na yan, kumbaga napakasimple lang, po at opo. Pero kapag yan ay ginagamit natin, nagpapakita iyan ng paggalang o pagrespeto sa ating kausap. At yan po para sa araw na ito, ang ating talakayan dito sa ating ikalawang sesyon ng ating Aralin 3 sa pagtalakay ng sanaysay. Ulitin po natin. Para po sa sanaysay, meron po tayong dalawang uri. Ito ay ang formal at pamilyar na sanaysay. Tinalakay din natin kung ano nga ba ang pagkakaiba nila sa iba't ibang mga bagay, kagaya na lamang ng tema, paksa, ang tono na ginagamit, ang nilalaman, ang pagiging objektibo at ang pagiging subjektibo nito. Kaya naman para sa araw na ito, sa inyong gawain, kayo naman ang gagawa ng isang sanaysay. Ayan, so kahit na tayo ay nasa asynchronous learning ngayon, syempre mas mainam na makagawa tayo at makapagsanay tayo sa paggawa ng ating mga gawain o activities. Kaya naman para sa araw na ito, kayo naman ang gagawa ng isang sanaysay. Ito po ang ating panuto. Gamit ang iyong natutunan mula sa tinalakay na aralin, ikaw naman ngayon ang magbabahagi ng iyong saloobin. So, meron po tayong tatlong paksa o tatlong tema dito. Ulitin ko ha, ito yung tatlong paksa o tatlong tema natin. So, unang paksa ay kabataan noon at kabataan ngayon. Pangalawang paksa, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At ang pangatlo ay ang Pasko ng Pamilyang Pilipino. So, gamit po ang tatlong paksa na yan, kayo ay pipili lamang ng isa. At pagkatapos nun, pag-isipan ninyo kung ano ang gagawin yung sanaysay. Kung kayo ba'y gagawa ng isang formal na sanaysay o kayo ay gagawa ng isang pamilyar na sanaysay. Ulitin lang natin. Pag gumawa kayo ng isang formal na sanaysay, ang mga nilalaman nito ay kailangan nakapagbibigay ng impormasyon, nakapagbibigay ng kaalaman, at objective po. Ibig sabihin, hindi kayo magbibigay ng sariling pananaw nyo dito dahil ang ilalagay nyo dyan ay yung mga impormasyon o yung mga kaalaman na pinag-aralan o may katotohanan. At kung kayo naman ay pumili na kayo ay gagawa ng isang pamilyar na sanaysay, kayo ay pipili dyan ng isang topic at ihahayag ninyo yung inyong sariling saloobin o sariling pananaw.
maaari niyong ilagay dyan sa pamilyar na sanaysay na gagawin ninyo ang inyong karanasan bilang isang tao o bilang isang mag-aaral. Ngayon po, ulitin ko lang ha, kayo ay pipili ng isa lang sa tatlong yan. For example, pumili kayo ng isang paksa patungkol sa ang Pasko ng pamilyang Pilipino. At pagkatapos noon, ang naisip mo ay gumawa ka ng isang pamilyar na sanaysay. So mula dyan, ibabahagi mo ngayon yung karanasan mo o yung kaalaman mo patungkol sa Pasko ng isang pamilyang Pilipino. Ganun lang po yun kadali. Ngayon, para mas maunawaan natin kung paano siya gagawin, ibabahagi ko po yung mga kaukulang impormasyon na pwede nyo maggamit sa pagbuo ng inyong sanaysay. Para po sa inyong sanaysay na gagawin, kung kayo ay nakapili na ng isang paksa o isang topic mula sa tatlong yun, at napag-isipan nyo na kung anong uri ng sanaysay ang gagawin ninyo, kayo naman ay magsisimula na sa pagsulat nito. So gamit ang isang coupon band or bond paper ng size ay A4, kayo ay gagawa ng sanaysay ninyo. Para po sa paggawa ng sanaysay, lagi po dapat isa-isip ito. Ang isang sanaysay ay binubuo ng tatlong bahagi. Meron itong simula, gitna, at wakas. So, sir, paano po namin malalaman kung anong ilalagay namin sa bawat bahagi ng sanaysay na yan? Lagi lang tatandaan na sa isang sanaysay, ang pinakaunang bahagi o yung simula, ito yung tinatawag natin na introduction. Dito ipapakilala natin or magbibigay tayo ng kaunting kaalaman patungkol sa issue o paksang ating gagawin. Sumunod naman, para naman sa ikalawa, yung tinatawag na gitna o body sa English, dito ay ilalagay na natin ang pinaka-explanasyon, ang pinaka-kahulugan, o ang pinaka-kaisipan na nais nating iparating. Ulitin ko lang ha, dito ilalagay ang pangkalahatan na impormasyon sa isang sanaysay. Ibig sabihin po, nakalagay dito yung halos karamihan ng mga impormasyon na gusto nating sabihin. At last one, yung tinatawag natin na wakas o conclusion o ending sa English. Dito naman sa wakas, hindi kinakailangan na maging mahaba po ito. Ulitin ko, ito yung pinaka-conclusion dapat ninyo. Dito maaari nyong ibahagi yung mga yung mga aral, maging yung mga pinaka-final takeaway ninyo na pwede sabihin sa sanaysay ninyo. So, ibig sabihin, dito magkukonclude na tayo kung ano nga ba talaga yung pinaka-ating karanasan, pinaka-nalaman, o pinaka-gustong sabihin sa ating gagawing sanaysay. Ulitin ko, para sa inyong sanaysay, kayo po ay pipili ng isa sa tatlong topic na ibinigay po natin. At pagkatapos nun, kayo ay mag-iisip kung ano nga ba ang pipiliin yung uri ng sanaysay na gagawin. Kung ito ba'y formal o pamilyar. Ngayon kapag naisip nyo na, maaari na kayong magsimula sa pagsulat. At sa pagsulat ng sanaysay, kinakailangan ito'y isulat sa bond paper or coupon band na ang size ay A4. Ang pagsusumiti po sa ating gawain na ito ay kukunin ko na lang sa kapag tayo ay nagkita na. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa pakikinig, mga mag-aaral ng ikasyam na baitang. Ako po ang inyong guro, Mr. Aaron or Sir Aaron Tolentino na nagsasabi, ang buhay ay weather lang. Maraming salamat at magkita-kita tayo next week and keep safe. Ingat po kayo lahat and goodbye. Naway meron kayong natutunan at nalaman sa araw na ito at maraming salamat.